we are back again, guys. Hold up. Kakaiba yung day na to ngayon, guys. Madaming player ngayon, sambahay, pati si... Ito, react natin ako si Doggy. Minulto daw sila sa bahay. AJ, naka-experience ng may nagpapagamdam daw sa kanila. That is the hardest part. Alam mo yun, sa akin na hindi ko nagagamdaman ba sila, nagagamdaman nila, may nakikita daw sila na hindi nakikita namin. I think ganun talaga pag ikaw may-ari ng bahay. So parang naging haunted house na ang bahay ko. Tumawag tayo ng expert. Sino ba yung expert na yun? Siyempre si Sir Ed Kaluwag. Papunta pa lang siya, all the way na siya. I-explain ko lang sa inyo kung ano yung phenomenon na nagaganap dito sa haunted house ni Doggy. Dapat mansion to ni Doggy, kaso ngayon haunted house na ni Doggy. At saka nung ginagawa tong bahay na to, guys, yung architect Haunted house na yung bahay dito ni sa Doggy. side ng bahay ko, yung pinakamalakas daw is dito sa kwarto ngayon ni Even, pati sa kwarto ni Axel. Malakas daw dito. Yung nakakatakot yung salamin. Ito yung multo, guys. Malakas daw dito sa side na to. Super lakas daw magpagamdam. So, ako kasi hindi ako niniwala, guys. So, I said, hindi talaga ako niniwala sa multo yung event. Tapos dito, yung sabi Ayun, nila, maniniwala isa ka sa na. pinakamalakas. Basically, tatlo yung spot dito kung saan yung pinakamalakas. I mean, apat, sabi sa ni Arky. Dito sa bahay ko. Itong guest room na to, pati itong kwarto ni Axel. Tapos, next is dito. Pero may nakita dito si AJ, guys. Okay? May bata daw dyan na nakaupo. Tapos tumalon. Tumingin daw sa kanya. Sabi ni architect pati ni engineer, Kinilabutan dito ako. daw sa man cave, which is nga naging kwarto namin ni AJ, dito namin tutulog. Super lakas daw. Kahit daw yung mga nagtatrabaho dito, takot daw pumasok dito sa man cave na to. Dito yung stage na gumagawa kami ng pangalawang batutoy ni AJ eh. Tapos dito sa streaming wala. Tapos yung pang-apat, okay, 1, 2, 3, yung 4 dito sa hallway. May naglalakad daw palagi. Yung kwento ni AJ, pati kwento ng ate ko, exaggerating, bumukas daw yung pinto palabas. Kaso yung nakita ko, personally, may 2 eyes, 2 mata, bumukas siyang pa ganun. Matagal. As in talagang, bumukas siya, tapos bumalik. Now, explanation ni Doggy, ang hangin-hangin ng day na yon. Bumukas to, pero mabigat kasi to eh. Tikat yan, di mabuksan ng Ano? hangin yan. Pumasok ko yung multo. Porkit andito lang si Even eh, no? Even! Manood ka daw ng basketball ni Salvic, papakitaan ka daw niya. Oo, basketball show. Sabi niyo, dadakdakan niya daw. May nakakamdaman ba talaga kayong otlum dito sa bootcamp? Meron! Eto si Kian, di ba may third eye ka? May EAT, kaso walang OAT. So, may third eye si Kian. Ikaw, Kim, may nakakamdaman ka ba dyan lately? Yung totoo, maging honest ka. Kasi, alam mo yun, tumawag na ako ng expert. I called the man himself, Sir Ed Kaluwag. Sa'yo, ano ang nakakamdaman mo dyan sa bootcamp? Libog. What the fuck? Sige, just Yun naman pala eh. may third eye eh. Ano, Boss D, ang madalas ko nakikita dito sa may sa may mga basura. Oo. Sa may studio. Sakto, kumuha ako ng pagkain. May parang batang gumano, biglang tumatakbo. Madalas ko lang talaga nakikita, Boss D, dito sa may likod. Pero doon sa taas, wala. Sa studio, Boss D. Pero ano lang, Boss D, yun, yung brown out lang. Princess! Sorry, gusto ko malaman, may nakakamdaman ba kayo ditong multo, entity? Totoo, yung honesty ah. Boss, di ako nung first day ko dito. Saan banda? Sa taas. Sa may dalawang CR na magkatapat. Oh, saan ba naka-studio? Daming ka? ano. Streaming studio. Ano yung Parang pansin down. mo? Ano? Nag-open yung faucet. Si Sena, boss, di kagabi. Si Sena, kagabi lang. May naramdaman kagabi. Nung may pagkakasya sa CR, dito. Tapos biglang nung binuksan niya, walang tao. Double. Sino ba yun? Si Sena ba yun? Sinabi nila. Kala niya si Yuki. Si Yuki, yan. At may tawag doon, tawag doon. Sinundan niya pa, di ba? Local ganger. Oo. Si Rio, di ba may Doppelganger. nasagyabayat sa kanina sa cellphone? Sinundan niya raw, si Yuki. Sinundan niya raw. Pag ano nag-iwa, Yung doppelganger, banger, yun yung gumagaya ng kamukha ba. Kunyari, si Doggy, gagayahin niya, kaya niya gayahin. Yun yung doppelganger. Ganger. ano nag-iwa siya doon, Boss D, sa may yung labas doon, sa may terrace doon. Oo. Ayoko na tumingin doon kasi ang dami ko nakikita doon, Boss D.
Walang halong biro, Boss D, kasi nakakita talaga ako since nung bata pa ako. Ano siya, Boss D? my third Naka eye. ano siya, pang jersey na pang basketball. Gago, baka may liga. Gusto mag-basketball. Hindi, pero saan ba? Teka, pakita mo sa akin sa banda. Kasi tumawag na ako ng expert eh. Dito, Boss D, oh. Dalas. Kaso si, eto din, nandito pa si Tori. Pati nung si Chad, RIP Chad. Okay. Yung mga furniture dito. Magalaw. O, gumagalaw, bigla daw umiikot. Gumagalaw ko. Eh dito wala naman ano hangin eh. Bigla daw nakaganyan. Pak, sabay tigil. Tapos dito. Malakas yung multo dyan. Saan baba? Saan banda sa baba? Pinakadalas tumatakbo, Boss. Kala ko si... Dito. Hindi sa baba, nagugas ng plato. Kala ko si Kuya Umay tinatawag Kuya Umay. Kasi ganun maglaro si Kuya Umay. Wala pa. Ay, wala pa. Walang chinelas. Ganun tunog. Tinatawag ko, walang sumasagot. Pagkatingin mo, wala naman pala tao. Sabi, hindi naman siya ni Doggy. Haunted house ni Doggy. Diba may ano doon, may window? Kano ba gusto niya mo? Magluluto min. Baka streamer yung multo. May nakita nga daw, double ganger ni Yuki. Kaso nakain. Yung may ako sa kanina, yung mga ako sa likod. Yung pagbaba ko sa hagdan, may nakita akong yung pumasok doon sa may kitchen din. Tapos akala ko si Yuki. Bike mo mataba. Hindi, basta kasi malapit sa kwarto. Malapad. Hindi ko nakita yung kamay na nakita ko na may Paano mo nalaman na si Yuki? Hindi kasi siyempre, natira po sa baba si Yuki. Sabi nga kasi may lito kayo si Yuki. Hindi ko kasi hindi ko alam na Sa kusina, sa kusin. pala. Palabas ko. Parang Madalagay mo na Niloloko mo na lang ako Pero may nagamdaman ka talaga. Tsaka doon din sa yung sa may bintana namin. Eh, ikaw, ano ang ano mo? Yung sa ano, same day sa kanya kagabi. Si Yuki nga yun, tangina nyo. Kasi kwento sa akin ni Yuki yung bago siya pumasok. Kasi kakadating mo lang nung kakabili. Oo, kasi may natin namin yung Tapos kwento sa akin ni Yuki yung kwento ni Shena na doppelganger niya. Tapos nung pumasok siya, ako mag-isip doon sa baba, uminom ako ng tubig. Parang may prangin, gano'n. Doon mo lang sa Sino yung taas yung kamay? Sino naka-experience na dito ng parang may multo? Presence ng ibang ano? Ang dami nila. 1, 2, 3, First time ko nga yun. 4, 5, 6. Okay, bukas papadrag test ko alam ha. So, ayun guys. Baka malas lang tama. Madami silang na-experience dito. I mean, ako wala talaga ako nagkakita pa. Laki kasi ng bahay mo, Hindi ako sa skeptic, hindi ako sa nag-ano sa inyo guys na sasama, baka may nagamdaman ka. Guys, talaga as in wala. Kung titignan nyo, kung nasaan tayo dito guys, is we are nasa overlooking tayo. Kumbaga, nasa taas tayo ng bundok. Parang hindi naman bundok, pero super lakas dito ng hangin kada umaga. Okay. And yes, minsan talaga nakakatakot kasi kung titingnan nyo, may puno doon, puno. So pinapaligidan tayo ng puno, greenery. Para sa akin, I think I love it. I like it. Alam mo yun, super fresh. Kasi yung iba matatakotin or hindi ko alam gumagawa ng kwento. Tingnan natin, pupunta dito si Ed Kaluwag mamaya. Check natin kung totoo bang may multo dito. I mean, hindi ko alam ha. Hintayin natin, padating na sila. Okay, nag-message na. Kita kits later. Dito po yung hallway na ayaw puntahan ng mga architect pa ganito. Yan, si Ed Kaluwag, legit na yan, paranormal expert. Lagi yan napipicture sa KMJS, kaya malaki tiwala nila dyan. Ng engineer. Uy, patayin nga natin yung aircon. Andito sa akin yung ano. Tawag na po yung kasama ko. Close up daw po. Ma, May naramdaman na si Ed. ito may laman ng ano ko sa... Hindi tiyogin mo to. Bumukas? Bumukas yung TV. Isa ba ang pangalan mo? Yung babae na paparamdam dito. Grabe, kinilabutan ako. Sabihin mo ako, ikaw ba si Lisa? Alis na naman, yun. Alis. Pero yun ang sinasabi nila, alis. Ulitin ko, ilan kayong narito? Pwede bang malaman? 2.
Three. Wala yung bokeh, yung sinabing dalawa. Ang galing sa tenga ko yung bulong kanina. Okay? Oo. Yung sinabing 2? Oo. Anong nakita? Naglalaro po sila. Ha? Naglalaro po sila. Lalaro. Mga bata. Dalawa. Kasi sabi niya, anong nakita? Naglalaro po sila. Ha? Naglalaro po sila. Lalaro. Dalawa. It's open. Malapit sila, sir. Hayaan mo lang. Ilan? Ilan sila? Dalawa po. Dalawa. Malapit. So, ganito yung usapan natin ha. Makinig kayo sa akin. Galing ng Yan pagtawid lang ni ang Ed, no? lugar ninyo, yung sa Kita kabila. talaga ng tao. Ito, sa kanila to. So, kung gagawin kayo sa lugar nila, dapat wala kayong gagawin. Hindi kayo mananakit. Hindi kayo manggugulo. At never na magpapakita sa kanila. Relax ka lang, kuya. Ang lakas ha. Ito yung lugar nila pala. Ang kasunduan natin, hindi ko kayo itataboy, hindi ko kayo paaalisin diyan sa mismong tinitirhan ninyo, pero hindi nyo guguluhin lahat ng taong narito. Ramdam na ramdam mo, ano? Sabihin mo lahat ng nakikita mo. Tangkad siya. Tapos, bata. Malapit sila sa akin. Hindi kayo matutulungan ng taong to, huwag kayong mag-alala. Hindi nila kayo matutulungan, kaya huwag siya ang guluhin nyo ha. At lalong-lalo yung mga nakatira dito, huwag niyong guluhin. Kung meron kayong gustong sabihin sa akin, kung ayaw nyo permanenteng isarado ko tong lagusan ninyo, huwag niyong guguluhin lahat ng taong narito. May tinabunan ba na balon dito? Yung parang, Well po, opo. so, kaya pala eh. Ah, yun lang. Doon po kami ngayon kumukuha ng tubig po. Sabi nila kasi, yung balon. Sabi niya, amin yung balon. Tinabunan Di, sa pala. inyo na yan. O yung gate, may gate din po to, tapos may kahon din po. Tama. Ito pala yun. Sabi niya kasi kanina, sa lugar, sa room na may malaking box. Box. Oo, box siya. Tapos may gate. So, yun yung argument nila. Amin yung balon. Sabi niya. Ibig sabihin, Bigay mo na yan, doggy. Para di na kayo guluhin. meron kayong pag-aari nila na nasakot nyo. Okay? So, ganito na lang yung gagawin natin. Since dito kayo kumukuha ng tubig, tama? Pwede ba na ano? I know, hindi naman siguro makakabawas sa mga ginagawa ninyo. Maglagay lang tayo ng kahit isang ano dyan. Wala, sa gilid. Dito, yung spot. Kahit ito lang, yung kapraso lang natin. Magbigay lang kayo dito ng parang isang kahit maliit na table. O kahit ano, na pwede nyo paglagyan ng mga candies o kung ano man. Yung parang token lang na ina-appreciate nyo sila. Parang upa dun sa well, sa balon. Kasi sabi niya, amin yung balon. Ano bang malay kung may balon talaga? Sabi niya kasi amin yung balon. So yun lang yung argument nila. Balon kasi yung sinabi eh. Oh. Kasi yung bombahan, yung una balon yun eh, tapos linagyan na lang ng ano eh. Oh. So yung balon nga kanila. So parang sinasabi, kiniklaim nila na yung balon kanila yon. Ngayon, dahil kanila yung balon, kayo yung mismong nakasakop. Ha? Siguro dati, dahil expose yung balon, walang nagmamay-ari. Diba? So kanila yon during that time. At yung mga tao nga naman na nagsusupply ng tubig sa bukid, sa ano, Opo. eh sila yung gumagamit. And who knows, baka itong mga magsasaka before, eh nag-aalay sila. So parang ang nangyari, nakuha niya yung balon na parang hindi kayo nagpaalam. Parang ganun lang naman yung simpleng argumento nila. Kaya di ba kuya, dito nang galing yung bato? Nang binato ka? Dito po talaga. Kasi pinanyan po. Dito siya galing sa kabilang mga. Kaya ako na po pinalagyan ng barbed wire kasi
Yun nga po, yung naginig ko may nababato. So makakala ko nung una, baka akyat eh. Okay. Tapos parang nag-check kung may tao. Wala naman silang other interest o saktan kayo o guluhin kayo. Kundi parang may claim lang sila. Kaya sila pumupunta rito kasi meron silang Pag may may-ari. pag-aari Bigyan nila. na natin yung salbit, baby. Parang gano'n. Okay. So kung pwede, dito lang sa spot Lagyan po na to. ng table. Kahit ano lang, tapos maglagay lang kayo ng pwede. Hindi naman po sila galit. Hindi naman eh. Wala naman akong naramdaman na galit sa kanila. Hindi sila galit. Kumbaga, ginagawa lang nila na normal kasi nga, kasali sila dito. Meron silang Paglaro sila. Kumbaga, hindi naman pwedeng kayo lang kasi taga dito rin kami. Kasi yun yung sagot niya sa akin eh. Tinanong ko kasi bakit ba kasi kayo punta ng punta dito. Ang sinabi lang, amin yung balon. So, the fact na nasabi nila na kanila yung balon at talaga namang na-confirm ninyo na may balon talaga, eh that means hindi sila nagsisinungaling. Yun po yung binibida sa'yo na RT. Oo, may deep well po ako. Sabi nila, may deep well ka, hindi ka maubusan ng tubig. So, yun. Yung kanila yung balon. Ibig sabihin, Kahit kaluwag. i-appreciate na lang natin. Parang ganito. Parang pagpalagay na lang natin na nagbubuwis tayo sa barangay. Yung ganun ba? So, other than that, wala naman silang masamang intention. So, at least, nahanap natin yung root cause. Kung So bakit dito po talaga. Dito lang. So, ito nga yung box. Kasi dun sa taas, sabi niya yung box. Gate. Mapakali si Doggy. Ano pala ang nag-test ba? May gate po. Napasok niyo ba? Napasok niyo na po. Hindi pa. Tingnan natin. Tara ba? Sir Ed, papacheck ko din po yung sa bandang basketball court sa may kakawayanan. Kasi yung pinsan ko po nakakita po dun. Dumadaan po ng dumadaan, sabi niya. Kaya nga may gate. Okay, ito nga. Bubuksan ko lang. Maliwanag, may gate. Okay, bukas na. Pasensya na po. Sabi lang. Dito nakalagay yung balon. Opo. Na ginawa na ng Tangke. ng tangke. So alam ko na ngayon yung sentiments nila. Ang laki ng balon. Parang kinuha niyo yung tubig namin. Apo. Kaya sila pumupunta dyan. Pansinin mo, ang kulo kanina, tubig. Apo, yung Yung sa faucet. faucet. Kumbaga parang gusto niya ipaunawa sa atin na may Yung kinalaman pala sa tubig. Apo. Kaya di ba nung sabi ko, saan ba kayo talaga nakatira? Bigla niya pinatay. Kaya maliwanag yung sinabi yung box, yung gate. Yun lang, ganun lang kasimple yung problema. Kaya Nagbe-blur yung camera nila. No? Parang it means parang may mga presensya ba dun. Ganyan yung napapanood ko. Minsan nagbe-blur yung camera nila. Gawa no, presensya ng multo. mas bilapit sa OENT, mas masakit pa yun. Tumatagas. Sir Ed, 100k bill ko dito ng OENT kada buwan eh. Tumatagas pala eh. At least nalaman natin kung anong reason. Saan yung nakikita mo dito pagkano? Si Amiring. Oo. Limang na hilo ako nun. Parang may dumadaan na puti. Kapag tititignan ko ng diretso, wala naman. Umuwi lang kasi ang lugar nila yung puno doon. Pakutol natin. Pag pinuntal po ba yung magagalit? Nagalit sila. Lalo, hindi, inalisan nyo na nga sila ng lugar, anong gamit nila. Naputol po yung kinabitan po ng barber. Oo. Naputol po ng yung sa inyong Kaya pala lumakas. Kaya dumalas yung paramdam dahil ginawa ko ng putol. So actually yun lang naman, yung minsan kasi yung akala natin malaking issue na para sa atin, siyempre mga tao, hindi tayo sanay ng ganyan, So big deal sa atin yun. Pero sabi ko nga, ang kailangan lang unawain, alamin yung pinanggagalingan ng problema. So maliwanag, yung pinanggagalingan ng problema is dahil meron kayong nakuha na pag-aari nila. So isang entity lang po yun? Isa lang, sila lang yan. Kita mo yung way, sabi nga ni Kuya, pag ganon, di ba? Pag ganon, pag tinumbok mo yan, yung direction na sinasabi niya, doon din pupunta. Ano kasi yan parang ang gusto nila ganito. Kayo ba ang aalis o kami ang aalis? Parang ganon. Kasi dahil unrecognized sila.
Hindi sila na-recognize, hindi na pansin yung presence nila. Although sinasabi nga nila na meron silang pag-aari na kayo ang kinuha ninyo. So yun lang naman yun. So para tingnan natin yung magiging reaction nila dun sa gagawin natin, no? So simple lang, mag-alay lang kayo. And then kinabukasan, tapon nyo na palit. Takot na takot yung mukha ni Doggy. Kahit sino naman, multo eh. Nyo na kasi hindi naman totoong kinakain nila yan. It's the essence. The essence lang. Tsaka yung thoughts na sila ay nire-recognize. Hindi naman. Sir Ed, mabilis kayo eh. Pwede naman. Konti lang yan. Pwede naman, Pwede naman yan. Kasi may mga paas, may bata. Ang mahalaga lang ay yung idea na sila ay nirecognize. Pawisan ako. ninyo. Yung presence sila hindi na baliwala. Ganun lang. Basta huwag siya pupunta sa kwarto ko. Minsan kasi Hindi siya Ay, hindi. Hindi siya malevolent na mananakit. Hindi. Ano lang yun. Although, ang galing ha, kaya niya magbukas patay ng faucet at on the spot habang nandun. Kita mo kanila. Paano? Oo, paano? Ano sila, boss D? Parang, ano siya, yung bata, babae siya. Tapos yung, yung sabi nito, yung matangkad. Ayun yung ano, kaya nagsasabi ako kanina na huwag sila lumapit kasi lumalapit sila sa parang ano. Hindi, baka lumalapit yun dahil kay Kim. Katingin lang. Tutiwang kausap ng seryoso. Hindi, I mean- Nanginginig na nga siya kanina. Kaya nga nakita ko nanginginig nga siya para ma-break the ice, para maganda lang yung vibes. Pero, like, may matangkad, tapos Apo, boss D. Yung siguro yung nagsasabing kanina pangalan Lisa. Yun ata yung above yun, above. Apo, boss. Yung matangkad ba, ang tingin mo siya parang nag-glow lang. Paano? Ano? Parang nag-glow. Yung parang Parang gumaganon bird po ganon. kasi siya eh. Parang ganon ang dating. Parang gumaganon ganon. Bird yung mukha niya. Pero yung bata, parang naano talaga yung mukha niya. Clear na clear talaga, parang clear. Talaga, boss. Yung matangkad, parang shadowy na hindi Shot Blurred. lang, boss. blurred na. So yun nga, sila din yun. Sila din yung naglalakad dito. Kasi sa studio pa ng boss D, nakikita ko ng bata eh. Kaya, ang last Hindi mo kasi naaya sa email, 5 man kayo ng 5 man. Mapili ka daw kasi. Pili kay Choosy porque 200 star na kayo. Ang tawag dun sa ginawa ni Ed is pagtawid para makausap nila yung multo. At yung multo, masabi niya kung ano yung gusto niya. Hindi. Pero yung experience, tol, ano yung experience mo? Kasi nakita ko nanginginig ka eh. Kinakabahan ako baka mag-pass out siya. O baka mag-pass out siya eh. hanggang ngayon nanginginig pa rin ako eh. Yung experience ko nakakatakot. Kasi hindi ko naman ina-expect na ganun yung mangyayari kasi biglang lumalapit sila sa akin ng So ang lakas po talaga ng Marami presence. dalawa lang po yung Dalawa yung kumaga, ganito kasi yan eh. Yung inopen ko na portal, Sir, baka hindi nyo pa nasasagado yun, Sir Ed. Hindi sarado. sarado naman eh. Nakalimutan. Tegos tayo dun. Nakalimutan yung pangako ata. Nagkaso kayo, Sir Ed, baba. Check mo. Medyo matagal yung sagot Nag-isip siya. Nag-isip si Sir Ed eh. Check mo nga. Sinarado ko. Kasi kaya ko lang naman inopen para makita niya kung ano yung nasa kabila. Just yung image yung nakita mo dun, yung binuksan yung portal. Portal. Ano yung Pagtawid. paligid? Gusto ko malaman. lang sa boss di parang bukat. Tapos yun nga yung bata. Pero di ba, kung papansinin mo, kahit pumunta ka dyan sa kabila, hindi yun eh. Hindi yun yung lugar, di ba? Opo. Oh, ibang Sa parang scene. lang po sila naglalaro. Pero yung matangkad din po talaga ang mukha. Ano yung matangkad? Hindi siya naglalago? Like nakatayo lang? O Nakatayo lang yung tapos naglalakad palapit Siya sa'yo? yung shadow figure. Kasama niya yung Mataas ba lang ibo ko? yung sinasabi ko sa'yo boss ni lagi Baka nasa likod mo lang yan. Siya yung shadow figure. Baka yung Kumbaga, siya yung ano guardians dyan. Siya yung nagbabantay. Pero buti, nabilang natin ilang entity. Kasi po, Sir Ed, like I said, Pero tama na 3 kasi 3 din yung binanggit sa atin noon. Nung ano po, Na nung isang architect. babae, isang lalaki, isang bata. So tama na 3. Kasi yung architect po, pati engineer, ayun po talaga yung nagsabi sa amin. Bago kami lumipat dito, bago i-turn over yung bahay, sabi nila,
Sabi ko, parang joke-joke lang po. O baka mamaya natatakot kayo dito, Sir RT ha. Baka kasi mag-isa lang, ano lang kayo dito. Sabi niya, ay boss, hindi mo lang alam. Ikap kami pasukin yung studio room sa second floor. Dito, pati yung kwarto ni Kim, pati yung kwarto po. Sa side na, hindi kwarto mo yung sa, sa recording natin. Podcast room. Di na magbigay ka kasi doon ng pagkain mo ha. Madamot yan Ako kaya Hindi, pero yun po yung sinabi, naging aware to, sabi nila, boss, di pati sa kwarto mo, pati sa man cave, pati dun sa, palagi po talaga Sir Ed, talaga dun sa 2 kwarto sa dulo. Hindi, minsan nakatayo po dun talaga. may nakaupo sa gaming Doon naman Oo. tayo unang naka-receive ng... Opo, yun nga po eh. Sa man cave yung nagsabi ng 2 tapos biglang 3. Oo. Parang humabol lang yung isa. Talaga no offense kanina talaga nung Yung sinabing 2. yung sinabing to Sir Ed kasi nanggaling sa kanang tenga ko yun eh. Parang nung habang dito, nung sinabing to dito dumaan, hindi nanggaling sa box. Ginagamit lang kasi nila yung box. Kasi yung frequency, humahanap sila doon ng frequency na kung saan sila magpipit para makapagsalita. Sabi dumating kayo nung una, hindi ko pinapansin. Ngayon, naging ano na siya, di ba? Parang dumating kayo, parang pinapansin ko na. Sa tingin nyo, pagkatapos na itong day, sa side ko, parang wala pa rin akong pake. Depende. Kung i-accept mo yung fact na totoo talaga yung na-experience mo. Kasi kung i-deny mo ba rin sa Same lang po. same lang. Ang ganda ng i-deny na lang, pag wala At naman. kagaya nun, No? sinabi mo na dumaan sa tenga mo. So, that means may something na dumaan talaga sa tenga mo. Pangalawa, yung ginawa naman natin na unang-una, first time ko dito sa lugar, wala naman akong idea regarding sa kung anong meron eh. Diba? Pero nagre-relay kasi ako sa messages na nanggagaling din sa kanila. Kasi alam ko na magagamit ko yun para tulungan ko sila. Hindi nga ako aware na tungkol sa gate. Isip ko, gate, dapat doon. Gate, box. Alin ba yung box? Eh, siyempre, alam natin na box yung mga ganyan lang. Opo. Diba? Yung balon Tapos, pala. habang nasa room tayo, nung sinasabi niyang box, pinapaalis eh. Alis. Sabihin, hindi doon. Hanapin pa natin, mag-explore pa tayo. Up to hanggang sa point na marating na natin yung mismo pinalalagyan. Doon nga lang din ako nagulat na box pala to. Itong part na to. Dalawa lang po sa akin yung creepy. Ay, tatlo. Yung bumulong, 2. 3. yung bumukas yung TV ko. Nandito sa akin yung ano. Pakitawag na po yung mga kasama ko. Close talk daw po. Ano bumukas yan? Gago lang. Bukas nga. Ayun yung pinaka-awkward moment sa akin talaga, yung TV. Patay, Sir Ed, patay yun. Oo, pumasok tayo. Wala. Yung remote control, ang layo Bukas nga, no? Nakita nyo. sa akin. Tapos bumukas yung TV. Third, yung faucet. Ikaw yung bubukas ng faucet dito? Kung yes, pailawin mo yung pangatlo. Pinatay niya. Namatay na. Pinatay niya. Pinihit O, na. ba't mo pinatay? Narinig mo yung pinihit? Oh, bakit mo pinatay? Tinanong ko lang kung ikaw ang nagbubukas. Nung una, walang ganon. Ang dami natin. Hindi, makikita naman natin yan sa video eh. Maginig naman na. Pero, pinatay. Pero wala akong sinabing may balon. Kaya ako nagtanong na may balon ba dito? Kasi sabi niya, amin yung balon. Asan yung balon? Kasi sinasabi niyo sa inyo, asaan nga? Kaya tinanong ko na, meron ba kayong tinabunan na balon o ginamit na balon dito? Paano, bakit sasabihin itong amin yung balon kung wala namang balon? Wala eh. Wala. Saan mo ilalagay ang balon dito? Puro bato naman yung nakita ko. So, yung tanong ko lang. Last question, Sir Ed. Just curious, since nasabi niya hindi malevolent yung nandito, naka-encounter na po ba kayo ng Malevolent? malevolent po? Talaga like, hindi siya, yung parang nagpapagamda lang, like, physical na po talaga siya. Dumating sa point na meron akong bahay na pinasok.
na yung mismo may-ari ayaw na nga umuwi doon. Talagang nanggugulo na. Pagpasok ko doon, alam mo yung pagpasok mo ng pintuan, yung design ng bahay, pagpasok mo ng pintuan, may hagdanan ko. Opo. Tapos yung hagdanan nila, parang pinaka-display nila, may mga alak. Pagpasok namin, may parang ang bilis na, parang may hangin na kumano. Tapos biglang yung mga alak, ginan yung lahat. Siguro mga 5 bote yung nalaglag. Eh, paano mo ibabagsak yung alak? Opo. Meron siyang lalagyan. Sabi ko dun sa mga kasama ko, dyan na lang kayo sa baba, ako na lang. Pagpasok ko dun sa isang room, kasi may narinig akong umiyak. Pagpasok ko dun sa room, biglang nilak niya yung door. So inatake talaga kayo? Sinarado niya yung pintuan. Hindi na ako makalapa, hindi ko mabuksan. Tapos, meron dun closet na nakadikit sa wall. Diba yung mga... Opo, built-in closet. Built-in na ano. Opo. Sa ang taas ng closet eh. Pag binuksan mo gano'n, malaki yung taas. Iyak siya ng iyak doon sa loob. Sabi ko, kung hindi ka makikipag-usap sa akin, hindi kita matutulungan. Kaya lang naiyak. So, no choice ako. Ayaw naman niya ako palabasin eh. Pagbukas ko na gano'n, nakita ko yung babae. Yung babae nakalugmok, basag yun dito niya. Tapos bigla niyang inopen yung pinto, nabukas, narinig ko yung gumana mula sa labas. Kasi lumusungod na ako, sinundan ko siya, pumunta siya sa kabilang room. Pumasok na sa salamin. Tapos tinawag ko na yung mga kasamahan ko kasi tawag ako ng tawag, walang nakakarinig, so hindi ka namin naririnig. Kung hindi ako naririnig, dito ako nalak sa room na to, nasa atas ako, nandito kayo, gumagano'n ako sa... Eh, ang sahig pa naman, kahoy lang eh. Hindi niyo ako naririnig sa baba. So, nang tinawag ko sila, tatlo kami nandun sa harap ng salamin. Nung pag ganun ko, sabi ng isang kasama, kasi nakapikit ako dito. Pag ganun ko, kita daw nila yung kamay ko, parang pumasok sa loob ng salamin. And then, yun na, may pinakita sa akin na senaryo. So, ang ginawa ko, nung nakita kong senaryo, pinakonfirm ko na lang. Which is true, na may nangyaring gano'n. Sabi kasi ng babae, tinapo nila ako eh. Sabi ko mag-ano nga kayo, mag-investigate, magtanong-tanong kayo kung meron bang natagpuan na babae malapit dito. Ano yung itsura, estudyante siya, na medyo bilugan, yung description ko sa kanya, nag-fit din sa sinabi ng barangay. Siya yung nakarating doon. Ito, yung kwento ni Ed is yung karanasan niya. Yung mga nakaraan. Kinukwento niya kay Doggy. Yun talaga, malevolent. Kasi, isipin mo, ilalakan niya. Siguro kung matatakot ka, magpapanik ka na. Papanik ka na po, opo. So, either atakihin ka, o kaya yung point na binagsak ng mga bote, doon pa lang. Ayaw ka niya nandun eh. So, ikaw, sa akin na. Ito, gusto ko lang po malaman yung experience nyo. Kasi ang dami dito sa Philippines, like haunted hospital, haunted house, mga ganun. Eh, yung pinakasikat po yung Diplomat Hotel sa Baguio, tapos Dalapegal House, yung White House. May aggressive po ba dun na mga ano? doon sa haunted hospital, yung part lang na may morgue. Hindi ako nakapasok dun. Doon sa may morgue. Hindi. Doon yung binabato sila. Sa akin lang po sa first floor, second floor, yung may butas-butas. Tapos lumabas na po ako nun. So sa may pababa. Sa may morgue. Hindi po na. Sa area ng morgue. Kasi pinagbabawal po kami, sabi nung guard doon, eto lang yung dadaanan niya, pupunta ka dyan, akit ka dito, tapos bababa ka dyan, tapos yun na, nasa likod na ako nun. Tapos abangan ka, hintayin ka na lang namin sa likod. So yun po yung linakad ko, bam, sumakyat, tapos may butas-butas po siya, yung second floor yung may butas-butas. Ingat ka lang dyan, may butas-butas. Opo. So, naka-flashlight lang po, yun po, hagdan pa ba. Pero kung may isang place kayo na hindi po pupuntahan, like napuntahan nyo na pero ayaw nyo nang balikan, meron po kayong ganun. Before, nung hindi pa binabago, Laperan. Totoo pala talaga yun. Baguio Baby, White House. Kung Ginawa kasi nilang restaurant. ginawa na kasing restaurant yun, actually, in-exorcise na siya, inano siya. Kasi malalim yung history nun. Na-trace din naman itong mga later part na to, itong mga huling nag-ayos. Talagang inano nila. Pero, still,
nandun pa din yung mga nagpaparamdam. Opo. Ginawa lang nilang active yung area. Pero nandun pa rin. Pero kung meron na, kunyari, hanggang gayon, same pa rin siya. Yun, hindi ko na babalikan yun. Demonic po talaga sabi. Kasi doon ako nakaranas na hinawakan na po, ayaw akong bitawan. Yung merong kasing room doon, merong room doon na malapit sa kitchen. Yung room na yun, pagpasok ko doon, ang makikita mo, mga paintings, parang mga abstract na hindi mo maintindihan. Kaso, pag unang tingin mo doon sa abstract na painting, parang doon pa lang, siyempre, although, siyempre may imagination ka, di ba? Kasi, yung pareidolia kung tawagan. So pag tingin ko doon, yung mga nabubuong image, merong sa gilid doon kasi, yung parang cabinet, manipis lang siya, tapos nagsishake na gano'n. So nung nagsishake na yung cabinet, lalabas na ako dapat. So hindi ako makaalis. Hinawakan na po talaga. Hindi talaga ako makaalis. Kasi ayan na lang yung door, hindi ko pa maabot. So, parang merong, alam mo yung may force na nandito na hindi mo maabot. Tayaan ko na lang. Ginawa ko, instead na tumayo ako, umupo na lang ako doon. Pinapakaramdaman ko kung nawawala na yung mabigat dito. Nung nawala na, tumayo ako. Kung nakakahawak na sila ng tao, kaya nilang pumatay. Opo. Kasi nahawakan ka na nga physically. May force. Grabe, ano? Pwede pa lang ganun. Para sa akin is demonic yung mga ganun. Malalakas. Kasi, gano'n na lang kadali sa kanila, napali pa rin yung gamit, ihampas ay. Opo. Hindi nyo gusto pasukin yun kasi nakasagado nun eh. Galing po kasi ako ng Belgium. Tapos umuwi po kami. Pumunta kami Baguio. Pinuntahan ko po Diplomat Hotel, which is may restaurant sa baba. So parang naging ano na lang po siya eh, parang activity na parang if ever punta ka dun. Tapos dinaanan po namin yung White House. Nakasagado po talaga. Bawal pong pumasok. Like no trespassing na asulat. Ano kanina talaga? Sobrang gusto na siya. Kamalapit sila sa amin gusto. Kasi narinig sila boss. Tapos pilis yung lahat. Talagang biglang nagte-teleport papunta sa harap mo. Kaya sabi ko nila. Parang horror movie pala yung nararamdaman mo dun. Kaya sabi ko kanina boss, di ba pag sila lumapit sa akin. Nag-uulog. Pagka kinakausap ni Sir Ed, malapit. So pagka kinakausap ka ni Sir Ed, lumalayo sila. Pagka kinakausap niya, lumalapit bigla. Naman yun. Talaga, tol, di ba? Mag-Ed yung box ni Sir Ed, di ba? Nakaganon ako. Tol, dito nang galing yung 2. Nagsada. Oh. Tapos, 2. 3. Yung 2, pam. Umalis na ako doon. Parang tanga, taas balahibo ako eh. O feeling ko dahil doon sa gumaganon eh. Kaya parang may explanation pa din. Pero yung bumukas yun. Okay. Nagsalta kanina, tumas balahibo ko. Pero yung takot factor, wala doon. Yung bumukas yung TV. Kasi yun yung pina-question talaga eh. Ba't bumukas yung TV? Yung remote. Ngayon, maniniwala na siya sa multo niyan. Kasi sabi niya, di ba, literally hindi siya naniniwala. Ngayon, maniniwala talaga siya. Kasi siya mismo na-experience na niya. Tol, ang layo. Kumbaga, andito ako. Ito yung kama, di ba? Andito ako. Andito yung remote. Imposible maano mo yun, tol. Gumanon ka, di ba? Ang layo ng remote, andito. Tapos dito ako biglang bumukas. Gulat ako kay JP. Remote, andito ngayon. Kaya nagsisingkit lahat eh. Kasi kinakausap ko siya. Sabi niya pala, Sir Ed, every time na kinakausap mo siya, hindi daw lumalapit yung entity. Tapos once na kinausap mo yung entity, parang yung entity, yung layo daw, andito kayo, tapos yung entity nandun sa may ring. Tapos pag kinausap mo daw yung entity, bigla daw nagte-teleport sa harap niya. Parang nung kinakausap ni Sir Ed Sulinjas, lumalayo yung entity, bumabalik doon. Tapos pag kinausap na ni Sir Ed, bumabalik sa harapan niya, dito daw talaga sa harapan niya. Tumataas sa balahibo ko. Yun. Goosebumps. Tapos kumataas sa balahibo pag pinikwento ko. Kasi ang creepy. Kung yung expectation mo sa horror movie, lumalabas pala, experience pala, no? Oo. Sorry. Hindi, like first time
Ilang araw na kaya silang walang ligo niyan kasi siyempre nakakatakot eh. Experience eh. Ang sakit sa feeling eh. Ay, sorry ah. Ang sakit sa feeling. Like, hindi ko na explain something na ano. Ang sakit sa feeling na okay. Pero yun nga, after nun, muna ako. Nung nakita, sila na po nakagamdam. Kaya ako po kayong kinontak. Ako kasi, sabi ko wala. Sila, meron. Alam po ni Rose na hindi ako niniwala sa ganito eh. Alam niya po, ikaw magpapaano ako kay Sir Ed. Sabi ko, hindi tol. Kasi yung mga tao dito nagsasabi na ako, patay mali siya pa din. Baka malay mo, sila yung tama, ako yung mali, or ako yung tama, sila yung mali. Kaso ngayon, tayo lahat mali. Pero wala nang pagkatalunan. Hindi, pero Takot si Doggy yan. Hanggang dito lang ang video natin guys. Pa-support pala ng Facebook page ng tropa natin. Ito siya. Yan. Don't forget to subscribe, like and share, and click the bell notification para updated ka sa mga panibagong video natin. Thank you. God bless.